Dahil sa financial difficulties na hinaharap ng maraming PBA teams ngayon, marami ang naniniwala na darating ang panahon at ang mga basketball teams nila ay ibebenta na at may mga bagong kumpanya na papasok sa liga. At kabilang doon sa mga matutunog ang pangalan ay ang SM Supermalls, McDonald's, Caltex, Panasonic at Honda Philippines. Of course, kung titignan natin una itong SM, alam natin na matagal nang matunog yung pangalan nito na sasali sa PBA. At alam naman natin na ang SM na pagmamay-ari ng mga C ay matagal ng basketball patron at isa sila sa mga top financial backers ng National University dito sa UAAP. At yun namang ibang kumpanya dito na nabanggit natin, kung pondo at pera lang ang pag-uusapan ay walang duda na kaya naman nilang magtayo ng PBA teams. Yun nga lang, meron tayong mga kailangang intindihin tungkol dito. Una-una, ang PBA ay merong batas na hindi pwedeng magkaroon ng dalawang parehong produkto ng isang PBA team. Ibig sabihin, for example, ang Caltex gustong sumama sa PBA, kinakailangan sila lang ang oil-based company doon. Hindi po pwede na nandoon ang Caltex at nandoon din ang Phoenix. Kaya kung papasok ang Caltex sa PBA, ibig sabihin yan ang Phoenix ay mawawala na. Ito naman Panasonic at Honda Philippines, wala namang problema kung papasok yan maski ang McDonald's. Pero syempre, depende rin yan sa PBA kung anong kategorya nila ika-classify yung mga teams. Kasi syempre, depende yan kung anong mga produkto ang ipopromote ng mga negosyante na yan. Tandaan natin na ang PBA sa bandang huli, iyan ay isang negosyo. At yung mga teams na pumapasok dyan, syempre gusto niya maging kampiyon, well at least karamihan, pero ang main purpose talaga niyan ay para i-market at i-advertise yung produkto nila para sila ay kumita. At yung ginagastos nila doon sa mga PBA teams ay nababawi nila dahil nagkakaroon sila ng free advertisement kapag naglalaro yung mga kupunan. Kaya tignan na lang natin kung alin dyan sa mga nabanggit na kumpanya na yan ang papayagan ng PBA na sumama na at para magkaroon ng mga bagong team sa liga. Meron ngayong mga dumalabas na rumors at mga speculation na baka binigyan na ng kontrata ng Barangay Ginebra ito si Brian Enriquez at mukhang siya na nga ang tapili talaga kaysa dito kay Ken Salado. Of course, kailangan pa natin kumpirmahin yan dahil sa ngayon, ayon dito kay Coach Tim Cone, ay fino-formalize pa lang nila yung kanilang rotation at yung kanilang magiging final lineup. At tandaan natin na ang opening na PBA ay nakatakda sa June 25, kung hindi yan of course magbabago o baka mas mapaaga pa. Kung mag-open na PBA ng June 25, ibig sabihin may ilang linggo pa yung mga PBA teams para mag-prepare at para paghandaan yung kanilang final lineup. Sa ngayon, ang Barangay Ginebra, hindi lang yung pamimili doon sa final roster nila ang tinitignan. Kung hindi, gusto rin nilang mag-focus doon sa mga free agents na nagtatryout sa kanila at pati na yung mga undrafted rookies. Although alam natin na loaded ang Barangay Ginebra ngayon, syempre maraming mga players ang gustong maglaro dyan dahil sila ang pinakapopular na team sa liga. At alam natin na malakas yung kanilang lineup kaya hindi na nakapagtataka na marami ang gusto dyan maglaro. Sa ngayon, sinabi ni Coach Tim Cone na yung rookies nila, particular to si Enriquez, ay maganda naman ang pinapakita at dahil dito ay nai-impress siya sa laro nito. Of course, iba pa rin yung tunay na games pero ayon dito kay Coach Cone, kung pagbabasihan nila yung versatility ni Enriquez na pinapakita niya pag nagwo-workout sila plus yung sipag niya sa pag-attend ng mga practices ay mukhang meron talagang ibubuga ang batang ito. Na kay Enriquez lahat nung kinakailangang ingredients para maging isang mahusay na PBA player at nasa sa kanya na lang yon kung paano siya magde-deliver kapag binigyan siya ng pagkakataon. Sinabi na ni Coach Tim Cone na bibigyan niya talaga ng tsansa ito si Enriquez na maglaro at para patunayan yung kanyang skills at maipakita kung siya ay deserving talaga na maglaro sa PBA. Kaya maraming fans ngayon ang naniniwala talaga na kapag inanunsyo na yung final lineup ng Barangay Ginebra para sa darating na Philippine Cup, ay sigurado na ang pangalan ni Brian Enriquez ay makakasama roon. Hanggang sa ngayon ay hindi pa nagpa-practice si James Yap dito sa Rain or Shine Elasto Painters at ayon kay Coach Chris Gavina, ang dahilan nito ay nagre-recover pa si Yap sa kanyang injury. Hanggang sa ngayon ito si James Yap, alam natin na iyan ay naglalaro sa Rain or Shine although ilang games lang nakapag-participate siya ng PBA bubble dahil sa samot-saring injury na kanyang dinaranas. Alam natin na ito si James Yap para si Mark Pingree sa hindi na bata at kadalasan nga ay nasa bench na lang dahil nagre-recover sa injury. Marami tuloy nag-speculate na baka ito ay magretiro na rin. Pero syempre depende pa rin yan dito kay James Yap at ayon dito kay Coach Gavina, itong si Yap ay determinado pa rin na maglaro at manalo ng mga kampyonato para sa Rain or Shine. Of course, alam natin na yung highlights ng career ni James Yap nangyari yan nung naglalaro siya
para sa Magnolia, Bimig, Sunbig Coffee franchise. Dito sa Raynor Shine, medyo mailap pa yung championship para sa kanya, pero umaasa si James na kapag siya ay nakarecover na ay makatutulong siya, at umaasa rin sila na yung mga bago nilang recruits ay makakatulong para sa Raynor Shine Elasto Painters. Sa ngayon, although hindi nagpa-practice si James, busy ang Raynor Shine sa paghahanda para sa darating na Philippine Cup. At of course, nandyan pa rin yung mga ongoing na mga trade negotiations nila para makakuha ng mga bagong players. Siyempre matulog yung pangalan ni Belga, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa sigurado ang Raynor Shine Management kung ano ang gagawin nila dito, dahil siyempre depende rin yan sa mga offers na makukuha nila. Samantala, ito naman si James Yap ayon dito kay Coach Gavina ay palagi merong roster spot na open para sa kanya. Kumbaga, kung si Mark Kagiwa ay palagi merong roster spot na ready sa Barangay Ginebra, ganoon din to si James Yap para sa Raynor Shine. Alam natin ito si Yap ay hindi na kaya makipagsabayan do sa mga batang players kung pahabaan ng minuto ang nilalaro. Pero alam din natin na kapag ito ay binigyan ng pagkakataon ay makapagde-deliver pa rin ito para sa kahit sino makupunan na siya ay paglalaro. Kaya umaasa pa rin si Coach Gavina na makaka-recover to si James Yap at makatutulong sa kampanya ng Elasto Painters. Although wala na si Bobby Ray Park sa lineup ng TNT Tropang Giga, nananatili ang koponan na isa sa mga title favorites sa darating na Philippine Cup. At sinabi ni Coach Chot Reyes na busy na ang koponan ngayon sa pagtitraining. Sinabi rin niya na hanggang sa kasalukuyan, ang kanilang bagong recruit na si Mikey Williams ay hindi pa nakapagtitraining do sa kanila dahil nasa Estados Unidos pa ito at syempre dadaan pa ito sa mga protocols pagbalik dito sa Pilipinas. At ang mga bago nilang players na sila Dave Marcelo, Glenn Cobontin, Brian Neruela at Ping Eximiliano, pati na ang nagbabalik na si Kelly Williams ay nag-a-adjust pa doon sa bagong sistema ni Coach Chot Reyes. Sinabi ni Coach Chot na yung training nila dito na ginaganap sa Lawag, Ilocos Norte ay maganda naman ang takbo at hindi naman nahihirapan mag-adjust yung mga players, at umaasa siya na kapag maganda na ang sitwasyon sa Metro Manila ay pwede na silang mag-resume ng training dito sa Moro Lorenzo Sports Center na talagang pinagdarausan ng mga training ng TNT Tropang Giga. Sinabi rin ni Coach Chot na sa ngayon ay maganda ang performance nila do sa practice at gusto niya ang nakikita niya sa mga players niya dito. Although of course kinakailangan pa rin ng improvements. Sinabi din ni Coach Chot Reyes na sa ngayon nakafocus na sila dito sa Philippine Cup at ayaw na nilang intindihin kung ano pa ang mangyayari dito kay Bobby Ray Parks kung babalik ito o hindi. Of course, sinabi niya, and of course, alam naman din ito ng mga fans na kung ano man ang mangyari dito kay Ray Parks, iyan ay management na ang bahala dyan. Si Reyes at ang mga players ng TNT ay nakafocus na lang dito sa Philippine Cup at sila ang magdedetermina kung ano magiging kapalaran ng team nila. Sinabi ni Coach Chot na hindi na niya kailangan problemahin si Parks dahil ang focus niya ngayon ay doon sa mga players na nandun ngayon sa koponan niya at gagawin niya lahat para maging formidable yung kanilang lineup. Of course, dahil sa pagdating ni Mikey Williams, magkakaroon ng additional backcourt firepower ang TNT Tropang Giga at magkakaroon pa sila ng isang top 3-point shooter. Shout out sa Hermosa at Yamson family ng Masbate, Ramsod Angkako, Jason Baliton, Edgardo Andan, Alexis Neterala, Patrick Unabia, Kindos Lucanyas, Mary Jane Demesa, Denise, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Santillana family ng Nueva Ecija, Musang ng Leyte, Joseph Pineda, Eduardo Ines Jr., Maat Santos, Amo Marlu, Ronald Berbosidad, Raymond Amoranto, Joshua Giray, Christian and Lyra Arahan, Rico Olarte, Renzo Felix family at Solmirano family, Lenod Ogiatans, Ostreet Vlogs, Cayetano Lucanas, Jose Juntilla, Dexter Domer, Rodel Saldana, Andrew Anyosa, John Cantos, Eduardo Santillana, Len Santillana, Brian Andres, Jonathan Aquino, Marvin Cruz at Eredat Boys, Dion Mercado, Jonel Alagon family, Val Mercurio family, RG Bueno, Raven Banyes, Judy Villarosa at Joel Levantino.